come on, Carlos. You don't remember me? I am Nang malaman nga ni Giselle na may abogado na pala ito si Moira at umaasa pala ito na makapagpiyansa kung didinggin ng korte. Yun ay kung papayagan siya at ma-approve ang kanyang hiling. Kaya naman nangangamba itong si Giselle. Sinabi niya kay Madam Lutos na gawin na niya ang dapat niyang gawin dito kay Moira para matuluan ng luksyon. Kabilang banda, nagkagulo na nga itong si Lynette at itong si Carlos dahil natuklasan ni Lynette na ito palang si Carlos ay dinadalo si Moira. Tinatanong niya ito kung ano ang pakay niya kay Moira. Ngunit itong si Carlos dahil buksan niya ang cellphone ay galit na galit ito sa kanya, lalo't na-disable nga ang kanyang cellphone dahil paulit-ulit niya nga sinubukang itry ang password. Ngunit si Carlos lamang nakakaalam. Galit ito dahil ayaw ni Carlos na pakialaman ang mga gamit niya, lalo't meron siyang sekretong tinatago-tago. Dahil na rin sa paninigurado nitong si Carlos na hindi siya madatamay, kaya kahit labag sa kanyang kalooban ay kinuhanan niya ng abogado itong si Moira sa kapalit na hindi siya idadamay sa kanyang paglilitis sa hukuman. Ngunit dahil sa merong nakakita sa kanila ay malalagay sa alanganin ang kanyang pangalan at di maiwasang isipin nila na maaaring si Carlos ay isa din sa suspect at kasabwat din nitong si Moira. Bilang banda sa loob ng kulungan dahil nga umuugong ang balita na posibleng makalaya si Moira ay hindi palalabisan siya nitong si Madam Lutos na walang remembrance. Kaya naman itong si Madam Lutos ay nagpatunaw ng bakal. Nais niya na markahan ng umaapoy na bakal itong si Moira. Kabahan si Moira nang sabihin na ng kanyang mga kasamahan na nais na naman siyang makita nitong si Madam Lutos dahil alam na niyang paparusahan at may kakaibang ginagawa nga ito sa kanya at hindi niya ikakatuwa ang mga bagay na iyon. Ayaw man niyang pumunta, ngunit pinipilit siya ng mga tauhan ni Madam Lutos at tinutulak nga siya papunta roon. At nang makita na nga niya ang umaapoy na bakal na sa kanyang pakiwari ay itatatak nga sa kanyang mga balat. Wala man siyang magawa. Napasigaw na lang itong si Moira, ngunit nangyari na nga ang nangyari. Tinatakan siya sa kanyang mga braso. Isang napakasakit na remembrance ang natamo ni Moira mula sa mga kamay nitong si Madam Lutos. Sa utos na rin ni Giselle na siya namang ikinagalit na rin ni RJ dahil kahit ganun kasama si Moira, ayaw naman niya na magdusa pa siya ng husto. Sapat na sa kanya ang nakakulong na itong si Moira. Kabilang banda, dahil sa mga nakita at nasaksihan nga ni Annalyn na nananakit pala itong si Carlos, ay hindi na niya hahayaan si Carlos na makalapit pa sa kanyang ina. At minabuti na nga niya na iuwi na lang ang kanyang ina sa kanyang bahay nang sa ganun makita niya na ligtas ito mula sa mga kamay ni Carlos. Samantala, nangangamba si Carlos na baka nga hindi na umuwi itong si Lynette dahil nagtampo na nga ito ng tuluyan sa kanya. Umaasa siya na tawagan siya nito, ngunit isang di inaasahang tawag ang kanyang matatanggap mula sa kawalan at ito nga ay nagpapakilala na siya ay si Irene Benitez, ang dati niyang asawa. Sa makatuwid, hindi pala legal na asawa itong si Lynette sapagkat may unang asawa itong si Doc Carlos at niloloko lamang pala siya nito. Gulat na gulat si Doc Carlos sa kanyang mga narinig mula sa kabilang linya. Hindi niya inaasahan na maaalala pa siya nitong kanyang dating asawa na si Irene Benitez. Ano kaya ang magiging papel niya sa buhay ni Lynette at Carlos sa kanyang pagbabalik? Siya na kaya ang magiging dahilan na tuluyang mawasak ang pagsasama ni Carlos at Lynette? Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.